Alright guys, so ATV adventure tayo ngayon. Yan, may mga kasabay akong dalawa. Yan. So, ito yung first time na mag-ATV ako guys. Pero may experience naman ako sa off-road motorcycle. Yung umaakyat sa bundok, na try ko na yon. Sa ATV ito yung pinaka first ko. Okay kasi may discount sa sa since part sila mismo nung pinagre-rentahan ko, yung Your Brother's Tribal Village, may discount. Ayan si Mayon, no? Ay, grabe, sementeryo. So, ang destination namin is hanggang sa Black Lava Front. Sabi ko na sakto lang. Sakto lang na nakachinelas ako. Para hindi mabasa yung shoes ko. Power steering. So, kapag hindi umaandar, mabigat yung manobela. Check ko lang kung nakamount na mabuti tong camera ko. Baka biglang mahulog. So ito lang yung pinagkaiba niya sa motor guys. Hindi katulad ng sa motor dito ginaganon natin. Hindi. Ito yung niya, acceleration niya. Tapos may cambio dyan sa baba. Parang manual na sasakyan. Forward, neutral at saka reverse. Ito na. Pwede bang tumayo? Pwede. Yan. Ay, ito na yung sinasabi ko. Dapat nag-short na lang ako. Sabi ko na dapat nag-short na lang ako. Yeah.
na guys. Grabe. Ang linaw ng tubig nila dun, no. Dito medyo madumi kasi syempre dumadaan kami. Nice one. Yoo-hoo! Takbong pogi lang tayo ngayon guys. Yan. Baka ma-disqualify tayo. Joke lang. Baka parang yung nangyari sa Boss Ironman, may mga na-disqualified guys. Kasi may sarili pa rin silang patakaran na dapat sinusunod. Saka safety first pa rin. May speed limit pa rin dapat guys. Although alam naman natin na ang mga 1000cc sobrang lakas na mga yan. Maabot ng 120 to 150 kilometers per hour yung primera pa lang nila. Motor ko, kung di ako nagkakamali, 30 kilometers lang yung max ng first gear ko . Second gear di ko masyadong napapansin kasi di naman ako masyadong bumibira sa mga lower gear . Sa higher gear ako bumibira kasi iba pa rin yung kailangang maalagaan yung motor. Pag bira ka kasi ng bira sa lower gear, pwedeng maagang madamage yung yung mga lower gear mo kumpara mo sa higher gear. Mas malalaki kasi mga ngipin ng mga yan sa lower gear, kaya mas madaling madamage. Tapos nung na-drive ko yun, grabe, ang sarap palang i-drive ng naked bike. Ang sarap, ang smooth ng handling. Na-try ko na rin kasi mag-drive ng sports bike na Ninja 400. Kakilala lang din, pinatry sa akin. Pero pag nasa racetrack, ayos, masarap gamitin. Pero pag sa labas, ay nako, kailangan kong huminto bago sa paglikuan. Tapos balik naman ako sa motor ko. Ang setup ko sa motor ko is more on torque. Kasi minsan marami akong dala. May tank bag ako, may top box ako, tapos mayroon pa akong backpack. Katulad nito ngayon, tong trip ko dito sa Bicol, ganun yung dala ko, medyo mabigat. So tapos bundok, akyatan, babaan. Kaya mas preferred ko ang naka-touring set. Para pag umovertake ako is maganda, hindi bitin. Si kuya naglalakad lang .
Taas ko lang tong pants ko para hindi mabasa. Yay! So, may mga nagtatanong ano raw ba yung top speed ko sa motor ko. Sa totoo lang, hindi siya pang ano pang karera. Hindi siya pang top speed. So, usually nasa 120. Kung wala yung pero ang kinaganda, may top box na ako, may tank bag ako, may backpack ako na malaki. Kaya pa naman hanggang 120 pa rin. Kaya. Basta basta naka-top box ako. 120 ang pinakamataas na takbo ko. Napapaabot ko 125, 127 pero alanganin na. Hangga't nga maaari pag naka-top box ako, hindi na ako umaabot nun usually 100, 110 okay na dun. Kung maluwag yung daan. Kasi sobrang pag nasa nasa speed ka na 115, 120 tapos may top box ka sa likod, kay grabe ang lakas ng pressure sa likod. Pag sinabayan yan ng sobrang malakas na hangin, naku, slide or semplang ka. Kasi sa motor ko na 155cc, magaan lang yan. Mga nasa 100, 110 kilos lang. Yay! Yeah! So, ang setup ko sa motor ko, kasi may mga nagtatanong din, is unang-una nung stock siya, hanggang ngayon stock engine pa rin siya. I mean, unang-una nung stock siya na pagkabili ko, after ng mga ilang months na ginagamit ko, na bibitin ako sa throttle. Hindi ganun ka-responsive yung throttle niya. Tapos patay yung sixta ko. Walang hugot. Kumbaga ginagamit mo lang siya pag nasa high speed ka na, pampatipid ng gasolina. Kasi pag naka BBA ka na dire-diretso, yun, matipid sa gasolina yun. So yun, unang ginawa ko sa sniper ko is remap. So stock pipe, nagpa-remap ako. Yun, grabe, ang ganda ng naging responsive ng motor ko. Ganda nung naging response. Tapos sumunod, nagpalit ako ng muffler. Uma pipe. Di ko sure kung version 2 or version 3. Basta yung Uma pipe na may backfire. So na-remap yung yung ECU ko gamit stock. Tapos nilagay ko yung Uma pipe. Grabe ang lakas, pati backfire ang lakas, sobra. Pero ang bilis maubos ng gasolina ko. Lugi. Kaya 1 week na ganun Tapos ayun, uwi akong Pangasinan. Kasi taga Pangasinan yung nag-remap. Si
Si Moto Drift Tech ng Pangasinan. Actually, hindi na nga niya ako siningil yung second remap gamit yung UMA 5. Kaso nagbigay na lang din ako kasi nakakahiya. Dahil medyo kinuha niya yung timpla. Ang ganda ng pagkaka-setup niya. So umabot ng 19.9 horsepower yung motor ko. So yung stock ata is 17.1, 17.8 or 17.9 kung di ako nagkakamali. So umabot siya ng 19.9. So ayan. Pero pag ang gamit mo is mga V-lane, yung mga mas malalaking open pipe na mas malakas talaga. Yun, wala, konti lang ang dinagdag nung diameter or yung radius nun Pero ang ganda gamitin. Ganda, okay na sa akin yung tunog. Sakto lang para sa 155cc. Pag masyadong malalakas kasi maraming nanguhuli dyan sa Manila Kahit na within 100 decibel pa, minsan di sila maniniwala sa'yo, kaya mahirap na, kaya ganun lang yung pinalagay ko. Kasi wala pa atang 92 o 93 decibel yun. Yung V-lane ata kasi umaabot ng 98, 99, 100 Lalo na pag open pipe. Alright, so yun, after ng malagyan ng UMA pipe na exhaust na remap, okay na siya. Tapos may nangyari sa akin pauwi ako ng Pangasinan nun sa may part ng Bulacan. Umuulan nun. May isang maliit, sobrang liit na metal pumunta sa gitna ng brake pad ko at saka nung brake disc. Grabe, kinaskas niya yung brake disc ko, kaya nasira yung brake disc ko doon. Ayun, nagpalit ako ng mas malaking disc na rin para minsanan. Kaso mahal yung RCB. Nakita ko okay naman yung yung smoke brand, saka yung smoke disc nila okay naman yung mga comment ng mga gumamit na. So ang ginawa ko, bumili ako ng RCB na caliper, Teflon na hose, tapos yun, smoke na disc. Kaso yung smoke na disc is 300mm. I don't recommend na gawin nyo guys kung ayaw nyo ma-damage yung RCB caliper nyo, kasi doon ako nagkamali. Ang recommended lang pag RCB caliper ka na may extension 298mm and below. So may 2mm na sobra. So ang ginawa ko is yung sa may caliper, kasi doon doon tumatama. Delikado yun pag ganun. So doon sa may part na na malaking bakal sa may caliper, yun, kailangan naming gasgasin ng konti. Pero maayos naman yung gasgas, pinong-pino naman. So shout out sa shop ni Sir Charlie, sa DG shop sa Binalonan, Pangasinan. Thank you kasi nagawan ng paraan. Tapos inaantay ko, mali yung binigay sa akin na brake lever. So inantay ko pa, pinapalit ko pa.
Kaya nakalagay na yung big disc stock ang gamit ko na na brake lever. Ay grabe, hindi siya kumakagat. Wala akong preno sa harap. As in todo preno ng ganyan, pero wala hindi nakagat. Kasi yun pala, yung sa stock is maliliit lang yung parang pressure nila. Kaya kailangan mo rin magpalit. So nagpalit ako ng RCB na caliper. So yun, okay na siya. So mas gumanda yung performance ng motor ko kasi kung dati na dual pot okay na siya, mas okay siya yung brake niya ngayon. Iyon yung advantage din ng 155R kumpara mo sa 155 lang. Yung front nila na caliper is dual disc, which is mas maganda magpreno. I mean dual pot, sorry. Tapos sumunod na modification sa sa motor ko. Ay yun pala guys, hindi ko nasabi. Ang stock ng motor ko na sprocket is 1446. Okay, 1446. So yun yung yun yung time na buti na lang talaga naramdaman ko lang na parang may something wrong doon sa sprocket. Hindi naman ito yung first time na nagmomotor ako guys. Grade 4, grade 5 pa lang ako marunong na ako magmotor. Ang dinadrive ko noon TMX na Honda, which is motor ng papa ko. Mga old, yun yung mga Barako. Tapos Yamaha din na mga ginagamit pang tricycle. After nun, nag-drive din ako ng motorbike. Yun yung gamit ko nung high school. Tapos Honda Wave, tapos TMX ulit. Kung kani-kaninong mga motor yung ginagamit ko. Hanggang sa ito na nga, nabili ko na tong sniper na sariling ipon ko talaga, sa akin talaga. Fully paid na siya guys. So kung gusto kong ibenta, pwede. Pero malayo pa, wala pa sa isipan ko na ibenta siya. So yun, nagpalit ako ng sprocket ng 1444 nung una, 1444. Ang bilis, grabe. Doon ko napaabot ng 140 yung speed niya, 145. 150 kaya alam ko, pero bitin na ako sa sa buwelo. Pero hindi ko nagustuhan kasi